Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pag-unlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Sama-sama sa bandang huli basta taas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Buwan na naman po ng Setyembre taong 2012. Ang bilis po ng panahon Bare month na naman po ika nga nila. At kaakibat nito ay ang malamig na panahon. Hudyat na naman po na mararamdaman natin ang malamig na simoy ng hangin. Subalit, alam po natin ang katapat nito ay ang mainit na kape. Kaya habang hinihigop po ninyo ang inyong mainit na kape, ay inyo po kaming samahan sa loob ng 30 minutos sa ating programang Magsasakang Pinoy. Ito po ang inyong mga lingkod, si kasamang Catherine Simeon Jimenez at Barbie Lagahet, na mainit na bumabati ng maligayang Pasko sa ating lahat. Nais din po namin batiin ang aming head dito sa Agricultural Communication na walang iba kundi si Sir Hector Tabun at ang Regional Director po ng Department of Agriculture na walang iba kundi si Director Lucrecio R. Alviar Jr. na alam po namin na nakikinig sa mga oras na ito. Kasamang Barbie, batiin mo naman ang mga masugid nating tagapakinig sa ating programang Magsasakang Pinoy. Okay, maraming salamat kasamang Kati. Isang napakagandang umaga sa iyo at syempre ganoon na rin sa ating mga masusugid na tagapakinig ng ating programang Magsasakang Pinoy. At sana po ngayong umaga ay makakakuha na naman kayo ng mga ide at kaalaman sa mga detalye na aming ihatid sa inyo sa umagang ito. Ako po si kasamang Barbie Lagahet na inyo ring makakasama sa ating kalahating oras ng programang Magsasakang Pinoy. Kasamang Barbie, kamakailan lamang ay nagdaos ng kanilang taunang Research, Development and Extension In-House Review ang Regional Integrated Agricultural Research Center o RIARC, isang sangay ng kagawaran ng pagsasaka dito sa ating rehiyon. Ang naturang research review ay ginanap sa Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, San Felipe, Ilagan, Isabela noong Agosto 30 to 31 nitong taon. Ito po yung mga grupo ng mga researchers na patuloy na nananaliksik ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang antas ng produksyon ng ating mga magsasaka. Subalit, mababa ang ginugugol nilang production cost o yung mga gastos nila. Sinasabi po natin na mababa ang gastos sapagkat ang inaakala nating mga farm wastes katulad ng uhay ng palay, rice hull at iba pa ay ginagawang pataba. Napakaganda po nito sapagkat hindi lamang makakatulong ito sa ating mga magsasaka, kundi makakatulong po ito sa pagpapababa ng greenhouse gases na nakapagdudulot ng climate change. Sadyang napakahalaga po ng ginagawa o aktibidades ng nasabing sangay, lalo na po sa panahong ngayon sa pagtugon ng matinding hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ito po ay ang kahirapan at kagutuman. Gusto rin po natin ipaalam na ang isa sa mga adhikain ng pagdiriwang na ito ay maiparating sa ating mga mamamayan ang mga resulta ng pananaliksik o kaya yung tinatawag na research results upang mapakinabangan ng mga magsasaka at para makatulong na rin sa pagtugon sa kasalukuyang hamong kinakaharap ng ating bansa. Tama ka dyan kasamang Kati at samantala po mga kaibigan ang pagdaraos ng Annual Agency R&D Review at Planning Workshop ay isa sa mga pangunahing aktibidades na isinasagawa ng mga miyembro ng Regional Research, Development and Extension Network or yung tinatawag rin po nating RRDEN. Ayan, kaya mga kaibigan, wag po natin palampasin ang mensahe ng ating magiting na Regional Executive Director na walang iba kundi ang ating butihing si Director Lucrecio R. Alviar Jr. ng Kagawaran ng Pagsasaka kasama ang kanyang Regional Technical Director na si Director Orlando J. Lorenzana.
At inyo pong pakinggan ang tinig ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar para sa mga unang naging bahagi ng kanyang mensahe. Salamat at dito ang kinuha nyo na venue kahit medyo mainit. Pero soon, we will be having better place. Yan, sa totoo lang, hindi ako nang bobola. Doon sa battle cry na yon at doon dahil sa research, kung tingnan nyo yung mga yan, dahil sa research ang mga yan, hindi dahil sa operations. Dahil sa mga kasamahan namin na magagaling na researcher, dahil kina-challenge ko sila. Si Rosie ang galing, si Boy Tumamang, ang gagaling yan. Pero walang silbi yung puro galing. Di ba may kasabihan? Charity begins at home. Ipakita natin na kapag may bisita tayo, later on, makakamit natin ang ating battle cry from maroon to green. But at this juncture, my friends, I would like to thank you for being with us. Alam ko po na itong ginagawa natin ay hindi naman ito legacy ng Department of Agriculture, hindi solo activity ng DA. Nasa consortium tayo. Merong CVAR dito na kung saan nandito ang ating Executive Director. Dapat lang na ang Region 2 ay magkaisa at sana manalo ulit tayo dahil alam ko hindi natatalo ang Region 2 pagdating ng ganitong ganitong programa sa larangan ng agriculture. Mga kaibigan, tumutok lamang po tayo sa ating programang Magsasakang Pinoy at tayo magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-into cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! Mas marami sanang bigas na makakain kung wasto ang pagpapatuyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahala ng mga programang tumitiyak sa wastong pagpapatuyo ng mga butil. Isa na dito ang pamamahagi ng mga flatbed dryers at storage facilities sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa tamang pagpapatuyo, siguradong tiyak ang supply ng dekalidad na pagkain, gayon din ang mataas na kita ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa post-harvest program ng pamahalaan, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture. Kunin
At tayo nagbabalik sa ating programang Magsasakang Pinoy. Makakasama pa rin po ninyo ako, si kasamang Barbie Lagahet at si kasamang Cathy Jimenez. At tayo magpapatuloy na po sa ating topiko tungkol sa naganap na Annual Agency R&D Review at Planning Workshop na ginanap sa Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center. Narito po si kasamang Cathy na maghahatid po sa iba pang mga detalye. Ayon po sa opening remarks ng ating Regional Technical Director for Research and Regulatory, hinikayat ni Regional Technical Director Orlando J. Lorenzana ang grupo na dapat ang lahat ng available na teknolohiya ay ma-share o makuha sa mga research institution at ito rin ay dapat ma-adapt sa lahat ng lokal na komunidad para magamit at mapakinabangan ang mga makabagong teknolohiyang ito ng mahusay o epektibo or yung tinatawag na efficiently and effectively. Magandang umaga at welcome sa ating 2012 DA Agency R&D in-house review. And sa research and development, we need to strengthen both vertical and lateral linkages with all the stakeholders, especially the farmers, research institutions like ECUs and other agencies. Bakit po? Kasi dapat lahat ng mga available technologies ay may share or makuha sa mga research institutions, and these technologies should also be adopted and developed or adopted in local communities so that these technologies will be used effectively and efficiently. At ang DA are more on the downstream research activities. So, with this, I hope na with the entry of the Philippine Rural Development Program, this came from the pilot project of Mindanao Rural Development Program. Region 2 was included in this program. And 2 provinces was selected. It includes Cagayan and Isabela. And for Cagayan, may dalawang commodity na na-include dito. Commodity, they choose dairy carabao and peanut para sa Philippine Rural Development Program. And for Isabela, they choose white corn and mongo because of the successful wide-scale planting of mongo at the municipality of Sacatyon. So, sa inyong mga evaluators, maraming salamat sa inyong pag-attend. Mabuhay tayong lahat. Ayon din po sa mensahe ng ating magiting na Regional Executive Director na walang iba kundi si Director Lucrecio R. Alviar Jr., binigyan diin niya ang kahalagahan ng research sa kagawaran ng kanyang pinamumunuan. Maliban doon, nabanggit din ng ating RED ang nais o battle cry ng Department of Agriculture at ito po ay ang pag-transform ng kagawaran from maroon to green. Kaya mga kaibigan, kasangga at kapamilya, atin pong pakinggan ang napapanahon at makabuluhang mensahe ng ating magiting na direktor na si Director Alviar. Research is one of the core and pinaka-major na function of the Department of Agriculture. At hindi lang sa Department of Agriculture, pati state universities. And we develop a battle cry that's called from maroon to green. Siguro yung mga iba, yung maroon they equate yung maroon na pangalan ng isang or color of a certain university to other university. Pero in the Department of Agriculture, ang sabi namin yung maroon connotes, di ko nada ti Ilocano, maroon-runot or dilapidated sa English. Dahil jay maluslusok ti nga facilities mi, and even those seemingly demoralized staff and other facilities sa research, doon nagkaroon ng idea at yun ang ginawa naming battle cry. At
nag-umpisa, sa totoo lang, I drew my strength from research. So it started with research. With Robert, when may pondo na naiwan at sa research pa rin, we have developed or yun po ang nagbigat ng project idea sa amin na makapag-isip ng isang project, the so-called Integrated Laboratory. Cagayan Valley Integrated Agricultural Laboratory. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Si Lucy Torres Gomez para sa Department of Agriculture, White Corn Grits. In my line of work, I have to stay healthy. And part of staying healthy is watching what I eat. Di pwede kung ano-ano lang, especially for my family. Ang white corn grits ay mayaman sa protina at mineral na nagtatanggal sa toxins ng katawan. Sagana din ito sa fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong maiwasan ang colon cancer. Studies have also shown that white corn grits have lower sugar content kaya perfect ito para sa mga diabetics. I have to be in top form always and white corn grits is the healthy way to go. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRLFM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. At atin pong muling balikan ang talumpati ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar at atin pong pakinggan ang kanyang panghuling mensahe. Pinapalam ko lang po ito dahil laboratory na ito, yun ang pinagumpisan namin nung bumalik ito. At ito'y para sa research, para sa ating lahat. And luckily, yung pangarap na yon ay naisakatuparan. And soon, siguro by next year, we will be having one of its kind in the Philippines, yung nandun sa kasalukuyan
na tinatayo, na kinoconstruct sa Government Center sa Tuguegarao City. At yun ay nagkakahalaga ng mahigit na 70 million pesos. Sabi ko nga, one of its kind, entire the Philippines, that will support primarily our programs and projects relative to research and other programs of the Department of Agriculture and other partner agencies sa larangan ng agrikultura. Techniques, yung technology, kung anong paano magpatayo ng isang integrated laboratory, lalong-lalo na sa pondo. At alam nyo, ang isang tao hindi ko makakalimutan, maliban kay Robert, kung paano na-materialize yan, ay si Lovelyn. Dahil talagang yan. Being a researcher, sir, sabi niya, may technique yan para hindi lang hanglang agpatinggay nga na iti pangarap. E kunana kanya, imbitahan natin si Director Eliasar. At kung hindi ako nagkamali, yan ang isang mandate ng BAR, Bureau of Agricultural Research. So again, my friends, maraming salamat and thank you for being with us today. Kadagiti mayat aming ipaset ti programa tayo magsasakang Pinoy, magaling tayo na po, babayan laing tin tayo pa nag-text iti dahito yung programa. Para kadagiti smart subscribers, pusayan laing ti numero 0921-763-2251. Ulitan tayo daya po, 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe subscribers, pusayan tayo met ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo medalya po, 0927-863-4080. Ket dito yung iturong dito sa lutsod, suhestyon, komento, when nanyaman akayat tayo nga idanon iti programa tayo. Nasken agigipen nga ipakuyog tayo kuma tinagan, ken address tayo kadagiti text tayo. Ikagumaanan mi kagabsat, amasungbatan adaras, dagiti text yo, Diyos ti agmina. At tayo nagbabalik sa ating programang Magsasakang Pinoy. Makakasama pa rin po ninyo ako, si kasamang Barbie Lagahet at si kasamang Cathy Jimenez. At tayo magpapatuloy na po sa ating topiko tungkol sa naganap na Annual Agency R&D Review at Planning Workshop na ginanap sa Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center o CVARC sa San Felipe, Ilagan, Isabela. Narito po si kasamang Cathy na maghahatid po sa iyo pang mga detalye. Para po sa kaalaman ng lahat, ang RIARC po ay binubuo ng magagaling at talento na mga researchers dito sa lambak ng Cagayan. Ito po ay pinamumunuan ng walang iba kundi ang ating magiting na direktor na si Director Alviar, ang ating Regional Technical Director for Research and Regulatory na si Director Lorenzana, ang OIC Chief po ng RIARC na si Mr. Robert B. Olinares, ang Assistant Manager po for Research and Development Programs na walang iba kundi si Madam Lovelyn A. Gaspar, ang Assistant Manager for Technical Operations na si Engineer Generoso Oli at iba pang staff ng RIARC. Ang pagdiriwang na ito ay nilahukan din ng isa sa mga staff po ng Bureau of Agricultural Research na walang iba kundi si Mr. J.R. Apasionado, ang head po ng CVARC na si Dr. Gumpal at ang kanyang mga staff. Ang RAFC Chairman po na walang iba kundi si Mr. Isidro B. Acosta, ang mga staff po ng DARFU2, ang mga head at staff po ng DA Research Outreach at Satellite Stations, ang PhilRI staff, ang SCUs, ang LGU staff, other member agencies po ng Regional Research Development and Extension Network, mga private sector po, and all other agriculture stakeholders. Sa mga susunod na episodes, ay ihahatid po namin sa inyong lahat ang mga nanalo o naideklarang best papers o researchers sa ilalim ng kategoryang Research and Development. Diyan po pansamantalang nagwawakas ang ating episode sa araw na ito. Ito po ang iyong
Kasama si kasamang Cathy Jimenez na nagsasabing, Diyos imabalot ang hitam ngamin. At ako rin po si kasamang Barbie Lagahet. Hanggang sa muli na naman po nating pagsasama-sama sa ating programang Magsasakang Pinoy. Palagian lamang po natin ang pakikinig sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes sa ganito pa ring oras. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilikha. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Naulan na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Pagay na pakinabang sa kalakalan, sapat na pagkain sa hapon ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Kasama tungo sa pagmulat ng bansa, ng bansa, ng bansa. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.